Ngayon, may kwento ako sa inyo. Okay? Ang pangalan niya, si Gary. Ayan, tinitin niya. Ayun si Gary. Ayun si Gary. Yan. Yan si Gary. Okay? Si Gary, ang tawag sa kanya ay, swimmer kaya? Hindi. Ang tawag kay Gary ay, gamit. Ayan, gamit. Okay? Ibig sabihin nun, sila yung mga batang nagtatry na mag-surfboard. Okay? Mag-surf, mag-skateboard, mag-skating, ganon. Yun ang tawag sa kanila. Okay? Nag-aaral pa lang sila. Ay, nakikinig ba kayo? Okay? Ngayon, isang araw, nakaupo si Gary sa school. Nakatingin siya sa labas. Nagmumuni-muni. Tinawag siya ng teacher niya. Sabi, Gary! Sabi ganon. Tigilan mo muna yung pangangarap mo. Tapusin mo muna yung araw na to. Mamaya, pwede ka nang lumabas at mag-swimming uli. Okay? So, natapos nga yung araw, natapos yung maghapon, uwi na sila. Ngayon, may batang pito ng pito. Kanina pa naliligaw ako. So, ang ginawa ni Gary, sabi niya, kinuha niya ngayon yung lapis niya, niligpit niya na yung gamit niya. Pagkatapos, pumunta sila, nag-break time sila, kasama yung mga kaibigan niya, yung mga kanyang tropa. Okay? Sabi nga guys, sabi niya, alam niyo ba? Gusto kong mag-swimming. Gusto kong mag-surf mamaya. Sabi nga ganon. Tapos, sabi ng mga kaibigan niya, nga, ako din. O sige, sabi nga ganon, magkita-kita tayo mamaya doon sa tagpuan natin, doon sa may kubo-kubo. Sabi nga ganon. Doon sa shelter. Ayan. Doon sila, ayan. Isa-isa lang sila naglabasan. Punta sila ngayon doon. Sabi nga, okay, sige, tara. Meet up tayo, kita-kita tayo, ha? Tapos, sabi niya, sigurado ako na yung tatay ko sasama sa akin mamaya. Okay? Kanina, nakakalungkot yung kwento ni Ate Joey, wala siyang tatay. Meron din sa inyo mga ganun, pero okay lang yun. Sabi ni Ate Joey, kailangan lang natin ay sino? Yon, yung Diyos, si Jesus. Okay, so ang ginawa ni Gary, sabi niya, okay, pagdating nila lahat, dumating na yung yung tatay ni Gary. Ang sabi ng tatay ni Gary, okay boys, sabi niya, mga anak, sabi niya, mag-iingat kayo ha, dahil ang pagsusurf, minsan, delikado. Okay? Dahil malakas yung alon, so sabi niya, mag-iingat kayo. Okay? So, sabi niya, okay, let's go. Sabi niya nun, let's go. Sabi niya nun, let's go na. Let's go and surf. Sabi nga na, yan. Kinuha na lang kanila mga surf. Sino ba dito nakapag-try na ng ganyan? Meron na ba? Isa? Saan? Ha? Alam ko kung saan ka. Doon sa may baha. Then sa Batangas. O, sige, sa Batangas. Okay. So, ang ginawa niya, okay? Ang ginawa nila, sakay na sila sa surfboard. Okay? Ayan, ganyan, no? Nakita niyo ba yan? So, ang ginawa ng tatay ni Gary, ayun yung tatay ni Gary sa likod niya, tinuturuan siya kung paano tumayo. Okay, minsan kasi, pagka hindi ka talaga marunong dyan, mahihirapan kang tumayo. Ayan, so, yan. Surf na sila, tapos nag-i-enjoy, happy na sila. Kaso, may isang problema. May isa silang kaibigan, ang pangalan, Sammy. Okay? Si Sammy, parang hindi siya nag-i-enjoy. Nanunood lang siya, pinapanood niya lang yung kanyang mga kaibigan. Tapos, tinawag siya ni Gary. Sabi ni Gary, halika na, Sammy. Punta tayo, tutulungan kita, mag-enjoy tayo, ganyan. Ngayon, sabi ni Sammy, alam mo kasi Gary, sabi niya, iniisip ko kasi, yung pamilya ko, hindi kami kagaya ng pamilya nyo. Sabi niya, kasi yung pamilya mo, close kayo ng daddy mo, ng tatay mo. Kami, ng tatay ko, hindi naman kami ganun ka-close. Hindi kami magkaibigan ng tatay ko. Hindi kami inaalagaan ng tatay ko. Sabi niya,
So, naiinggit ako sa'yo. Sabi niya, gusto ko din yung tatay ko, ganun. So, ngayon, naramdaman ni Gary, sabi ni Gary, alam mo, naisip niya, sabi niya, alam mo, Sammy, ganyan din ako dati. Sabi niya, ganyan din kami dati, hindi kami masaya. Okay? Naging masaya lang kami nung ang tatay ko ay nag-umpisang magsimba. Okay? Nagbago ang buhay namin nung ang tatay ko ay binago ng Diyos ang buhay niya. Okay? So, kinuwentuhan na ni Gary ngayon. Sabi niya, alam mo, ako din naman, may mga pagkukulang din ako minsan. Pero, dahil ginagabayan kami ni Jesus at ang kanyang salita, di ba kaya tayo nag-aaral dito para tayo ay maging mabuting tao. Okay? Hindi lang yun, kundi magkaroon tayo ng pag-asa mula kay Jesus. Di ba? So ngayon, pinaliwanag ngayon ni Gary lahat ng pagbabago sa buhay nila. Na pwede lang magbago ang buhay ng tao kapag sila ay nasa Diyos. Hindi. Kapag ka may takot sa Diyos. Okay? Alam niyo yung mga batang hindi marunong makinig? Hindi marunong sumunod? Alam niyo kung anong problema? Wala silang takot sa Diyos. Hindi nila naiisip na dapat na sila ay matakot sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay ng ating buhay. Hindi natin pinili ang Diyos, Diyos ang pumili sa atin. Okay? At tandaan niyo to, hindi tayo kailangan ng Diyos, pero kailangan natin ang mahal tayo ng Diyos. Sabi ni Gary kay Sammy, mahal ka ng Diyos. Okay? Kagaya ko din, mahal din ako ng Diyos. So ngayon, nung na-realize ni Sammy yon, sabi niya, halika na. Pumunta na ngayon sila, bumalik na uli sila dun sa shore. Pagkatapos, nag-high five sila ni Gary. Kasi na-realize ni Sammy na merong pag-asa ang kanyang buhay. Na pwede rin siyang maging masaya, kagaya ni Gary. Na yung tatay niya ay pwede rin mabago. Okay? So yun yung buhay ni Gary. Alam nyo, ang mahalaga dito, na ibahagi ni Gary yung kanyang buhay. Ang tanong, ano ang kwento ng buhay mo? Ano ang kwento ng buhay mo? Lahat tayo merong kwento. May nagnanakaw, di ba? May naghihirap, may namatayan. Lahat tayo merong kwento. Ngayon, yun lang ang kailangan nating gawin. Kailangan nating maintindihan na pwedeng baguhin ni Jesus ang ating mga buhay. Pwedeng baguhin ni Jesus ang ating mga buhay. At pag binago ni Jesus, anong gagawin natin? Ibabahagi natin.